Ayan, good morning. Good morning mga idol. Welcome pong muli sa ating channel. Ito pong muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang umaga. At mga idol, sa mga kayong panig ng ating bansa naroon, nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At syempre mga idol, shoutout sa ating lahat, sa inyong lahat dyan, lalo na yung ating mga kapwa na sa larangan ng serbisyo publiko. Binabati ko kayo na isang magandang umaga. At naway magampanan natin ng maayos ang ating mga tungkulin upang makapaglingkod ng mapayapa sa ating mga mamamayan na ating pinaglilingkuran. Diba tama mga idol? Shoutout na rin sa ating mga kapwa vlogger dyan ano man ang larangan ng inyong mga pagbablog, ay binabati ko kayo na isang magandang umaga. At sa lahat ng mga content creator dyan, sa larangan ng social media, shoutout sa inyong lahat mga idol. Ito pong muli inyong lingkod, si Boyet ng Boyet Vlogs TV. Well mga idol, sana samahan nyo ako muli sa maikling sandali ng ating programang ito. At para naman may makasama ako sa buong panahon ng ating mga tatalakayin. Bueno, pag-uusapan lang naman natin mga idol sa mga oras na ito, ang paksa ng ating tatalakayin may kaugnayan pa rin sa iba't ibang uri ng ating mga ikinabubuhay sa pang-araw-araw. Tulad ng inyong lingkod, bukod sa pagiging lupon tagapamayapa nitong aming barangay, ay shoutout ka pala sa aking mga kapwa lupon dyan, sa mga kayong barangay naroon. Ganon din sa ating mga honorable barangay captain na siyang nangangasiwa sa atin bilang mga lupon, taga-pamayapa, lalo na dito sa aming barangay. Shoutout sa iyo, Kap, ang puti naming barangay captain na si Honorable Ding Bolo. Ganun din, shoutout na rin sa ating mga kasamahan dyan sa barangay, ano man ang larangan ng inyong tungkulin, mula sa mga utility, sa ating mga bantay bayan, sa ating mga barangay police environmental, sa ating health, at ang iba pang mga may tungkulin sa ating barangay. Hindi ko man mabanggit kung anong inyong mga tungkulin, ay binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At syempre ang ating mga tiga PSD, hindi natin makakalimutan yan dahil yan ang katuwang ng ating mga bantay bayan sa larangan ng peace in order. Shoutout sa inyo mga idol. Bueno, tuloy natin ang ating kwentuhan. Tulad pa rin naman ang dati, tayo naman ay magkukwentuhan lamang. Alam niyo ba mga idol, noong mga nakarang araw na naka-duty ang inyong lingkod, may mga nakausap tayong tao na dumulog sa ating himpilan o sa ating tanggapan upang humingi ng kanilang assistance tungkol sa kaugnayan ito doon sa pero hindi saklaw ito ng aming kapangyarihan. Kaya nga, malimit ko na rin banggitin sa ating mga programang ganito na kahit hindi saklaw ng aming kapangyarihan, ang inilalapit sa amin ay hindi namin ito tinatanggihan. Ito ay aming tinatanggap pero hindi kami ang tumatrabaho sa kanilang problema na nais nilang idulog. Kinukuha lang namin ang detalye ng kanilang problema at inire-repair namin sila sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat tumulog. Ganyan ang sistema ng ating trabaho mga idol. Hindi man saklaw ng ating tungkulin ng inilalapit sa atin, ginagawa natin ng paraan para maibigay sila sa mga kinaukulan na kung saan sila nalalapat dumulog. Diba tama mga idol? Kaya shoutout yan sa ating mga kapwa mga nasa larangan ng serbisyo publiko. Ano man ang tungkulin na ating ginagampanan, sana nagagampanan natin ito ng maayos para wag tayong mapupulaan ng ating mga mamamayan na siya nating pinaglilingkuran. Di ba? Tama mga idol? Di nga mga idol, talakayin lang natin yung sistema nung lumapit sa atin para humingi ng assistance o tulong. Bagamat hindi nga saklaw ng aming kapangyarihan yung gusto niyang ilapit sa amin, ginawa namin ng paraan. Ito may kaugnayan doon sa usaping pampamilya. Alam niyo mga idol, yung mga usaping pampamilya, kung hanggat maaari, dapat hindi na yan idinudulog sa mga gantong tanggapan. At yan dapat, kayong magpapamilya na lang o mga magkakamag-anak, kung ano man ang inyong mga problema, dapat kayo na lang ang nag-aayos niyan.
o kung sinong matanda sa inyo na siya yung pinakikinggan, siya ang dapat na mag-lead o manguna para ayusin ang inyong mga problema. Hindi ko na ba manggitin kung sino-sino yung mga taong dumulog sa atin para ilapit ang kanilang problema para naman sa kapakanan nila. Tatalakayin lang natin yung mga sistema para naman sa kapakanan din ng iba nating mga taga-subaybay na magkakaroon sila ng idea tungkol sa sistema nitong ating kwentuhan. Kaya nga, ina-advise ko mga idol, kapag ang usapin nyo ay pang-problema na pamilya, hanggat maaari kayo na lang. Oo, kayo na lang umayos niyan. Huwag nyo nang idulog sa mga ganitong mga tanggapan para, kasi unang-una, kapag yan nabulgar o na kaya yan din yan. Maliban na lang kung halimbawa ang problema ng inyong pamilya, may kaugnayan talaga sa na pwede nyong idulog talaga para ayusin kayo ng mga kinaukulan, pwede rin yun. Pero hanggat maaari, kung kaya nyo rin lang na kayo-kayo sa inyong pamilya ang mag-ayos, mas maganda, di ba? Para kasi yung problema umiikot lang yan doon sa inyo. Naalala ko tuloy yung sinabi sa amin ng aming mga tagapagturo, pinakamahirap ayusin ang problema ng pamilya. Dahil kasi nga, yan sa pamilya kasi mayroong kampi-kampi na yan. Oo, kaya lumalawak minsan ang kanilang usapin. Oo, sila hindi nagkakasundo dahil yung kabilang panig, kakampi sa kabilang panig, tapos yung kabila naman, parang nagkakaroon ng kampi-kampi. Kaya tama rin yung sinabi ng tagapagturo, mahirap ayusin ang problema ng pamilya. Basta usapin pang pamilya. Kaya nga, hanggat maaari yung mga ganyan, lalo hindi naman saklaw ng kapangyarihan namin, dinudulog namin sila o binabato namin sila sa mga kinaukulan na kung saan sila nararapat dumulog. Oo. Ano mang uri kasi ng mga usapin o problema na nilalapit sa amin tanggapan, hindi naman namin ito tinatanggihan. Kasi nga, may kanya-kanyang mga kinaukulan niya na dapat lapitan. Siyempre, yung mga tao naman na lumalapit, hindi rin nila alam kung kanino sila lalapit. Di ba? Tama. Pangunahin na, unang dudulog yan sa tanggapan ng mga bantay bayan. Ngayon, palibasa nga, dito sa amin, mayroong tinatawag na lupon for the day. Kapag naramdaman ng mga bantay bayan na yung problema ng kanilang complainant na dinudulog yung suliranin, iniaakit sa amin yan sa taas, sa amin tanggapan, para isang guni kung dapat man tanggapin o hindi at kung para saan ba yan. Kapag naman nasuri namin yung problema na idinudulog sa bantay bayan, dapat tanggapin dito sa barangay at dapat ayusin dito, go! Pinabablatter namin ng maayos, pinakukuha namin sa bantay bayan yung tamang complaint, yung detalye, bago yan ilapit sa amin. Kasi dito sa amin, sa tanggapan namin, sa Lupon Tagapamayapa, hindi naman lahat kasi na umaakyat sa amin, talagang para sa amin. Although may mga pangyayari talaga na sina-certification to file action kapag hindi namin ito naayos. Kasi nabanggit ko na sa mga una kong programa, sa mga unang video, na ang first proceeding niyan sa barangay captain muna, yung tinatawag na mediation. Doon sa 3 consecutive hearing na mangyayari sa barangay captain, pag hindi niya naayos yan sa 3 consecutive hearing na yan, at saka lang yan, ibabato sa Lupon Tagapamayapa. Ngayon, sa amin naman, sa Lupon Tagapamayapa, second instance yan, kapag binato na sa amin ang problema na nanggaling sa aming barangay captain, bubuo kami ng grupo, yung tinatawag na pangkat tagapagkasundo. Yan. 3 tao yan. Isang presiding officer, nabanggit ko na to sa mga una kong video. Tapos, meron diyang secretary at yung isa, member. Ang trabaho ng presiding officer, siya magpre-preside tungkol dun sa reklamo na inilapit sa amin o ibinagsak sa amin ng barangay captain. Yan. Kung anong proseso ng aming barangay captain sa sistema ng kanyang reklamo na inilapit o idinulog, ganun din ang aming magiging proseso dito sa pangkat tagapagkasundo o kung tawagin yung conciliation. Yan, pangalawang step yan. Ngayon, sa loob din ng 3 consecutive hearing at hindi namin yan napagkasundo dahil ang tunay na layunin ng Lupon Tagapamayapa ay pagkakasunduin ang magkabilang panig
Lalo't kung ang kanila namang problema ay medyo mababaw lang, yan ang trabaho talaga ng lupong tagapamayapa. Pagkasunduin sila. Yung pangkat, kaya nga, pangkat tagapagkasundo. Di ba, tama? Ngayon, may mga pangyayari na siyempre may mga complainant sa bulugso ng galit o silakbo ng galit niya, ayaw magpaareglo o ayaw makipagkasundo doon sa kanyang respondent. So, hanggang sa dumarating sa punto na hihingi ng certification to file action. Ayan, pag-usapan na naman natin ng certification to file action. Ilang beses ko nang binabanggit sa ating mga programa ito. Kapag kayo'y inisyuhan ng certification to file action, mga idol, huwag niyong patutulugin sa inyong bahay ang certification to file action. Kailangan i-file nyo agad yan. Oo, i-portion nyo. Kasi, pag nasayang yan, nag-lapse yan, kasi 60 days lang ang sistema ng reklamo. Kapag lumagpas ng 60 days at hindi mo yan naidulog o hindi mo yan pinursige, maglalapse yan. Mawawala ng saysay yung reklamo mo. At pag dumating yung time na nagkaroon kayo ulit ng problema nitong dati mong complainant at the same offense, ay makakaproblema ka lalo dyan kasi nasayang na yung pagkakataong ibinigay sa'yo. Ngayon, malimit ko rin i-advise doon sa mga complainant na kung hindi rin lang ninyo kayang isampa ang inyong reklamo, lalo't nakahingi na kayo ng certification to file action, kapag napag-isip-isip nyo na ayaw nyong ituloy ang inyong reklamo, pag nakita mo yung respondent na inireklamo mo, ikaw na mismo na complainant, kausapin mo siya. Ganito, hindi ko na itutuloy ang reklamo ko sa iyo. Dito ka bang makipagkasundo? Pag sinabi ng respondent, oo naman, ikaw lang tong ayaw pumayag halika, punta tayo sa barangay, balik tayo doon para magkaroon tayo ng formal na tinatawag na amicable settlement. Ganyan mga idol ang advice ko sa ating mga complainant. Ngayon, ikaw naman na respondent, kung talagang desidido ka na makipagkasundo, habang hindi pa niya naisasampa yung kanyang reklamo, himukin mo na siya na kausapin mo, out of the barangay, magkasundo kayo, pero yayain mo siyang bumalik sa barangay para dito kayo magkaroon ng formal na kasunduan. Di ba? Tama, maganda. Kasi once na in-involve nyo na ang batas sa inyong problema, hanggang sa huli, dapat involve ang batas. Hanggang sa magkasundo kayo. Kung hindi man kayo magkasundo, certification to file action, tuloy-tuloy yun. Kasi, yun nga siyempre kaya tayo meron ganito na tinatawag na barangay justice system para yung mga problema pambarangay ng mga magkakapitbahay o ng mga magkakabarangay, dito na lamang ayusin. Kasi, alam naman natin na ang ating hukuman talagang hectic din, busy sa dami ng mga reklamong hinahawakan. Kaya mga simpleng reklamo lang na pambarangay, dito na lang hanggat maaari tinatapos. Pero may mga pangyayari nga na hindi saklaw ng kapangyarihan ng katarungang pambarangay ang kanilang reklamo, pwede naman sila magkasundo dito sa barangay base sa kanilang pag-uusap na dito na lang ayusin ang kanilang problema. Kaya nga lang, hindi rin kami pwedeng mag-issue ng tinatawag na amicable settlement dahil hindi yan saklaw ng aming kapangyarihan. Gagawa sila ng kasunduan, sila lang, pipirma sila. Tapos kukuha lang sila ng mga witness na sila nagkasundo. Pwede yon. Ganon. Kaya lang, hindi yan pwedeng hawakan ng lupong taga-pamayapa. Although, haharap ang mga lupon sa inyo para magkasundo kayo, parang lang kami, yung namamagitan lang kami sa sistema ng problema nyo, pero wala kaming pakialam dyan. Kasi hindi yan saklaw ng aming kapangyarihan. Pwede kami magbigay ng advice, pwede kami magbigay sa inyo ng mga dapat yung pero hindi kami pwedeng pumirma doon sa tinatawag na amicable. Aayusin lang namin kayo base sa inyong kasunduan, sa inyong kagustuhan, pero hindi kami ang tatapos ng inyong problema, kundi kayo rin. Parang kagaya nung nag-seminar kami sa yung Philippine Mediation. Alam niyo ba sa Philippine Mediation, hindi itinuturo doon na hihimukin mo yung magkabilang panig para magkasundo. No, hindi ganon. Iba ang proseso ng Philippine Mediation. Kasi nung mag-seminar kami, yung tinatawag nilang win-win solution. Kasi ang turo sa amin ganito both parties
nagharap sa inyo, sila magkakasundo sa sarili nila. Oo. Hindi kayo ang aayos, kundi sila. Ganon ang sistema ng win-win solution. Halimbawa, yung complainant, tinanong mo siya, anong reklamo mo? Di sinabi niya kung anong reklamo. Tinanong mo rin yung respondent, ba't ka naman niya nireklamo? O nag-uusap na ba kayong dalawa tungkol sa problema nyo? Ayan. Kumbaga, parang nilalaro nyo lang sila na sila na mismo, habang pinag-uusapan nyo yung problema ng bawat isa, sila na mismo parang naiisip nila na, nga naman. Ganon. Kasi ganito yun alam mo, yung problema, lalo kung ang problema ng magkakapitbahay simple lang. Tapos umantong sa mainitang usapan na nauwi sa ganon, away. Pag sa Philippine mediation kasi, hindi na inuungkat doon kung ano ang sino ang tama at sino ang mali. Di ba? Kasi bagamat tama yung complainant doon sa kanyang reklamo, may mga pangyayari naman kasi na tama din naman yung respondent. Di ba? Kasi yung katuwiran ng bawat isa, pagka nakuha mo yung katuwiran ng bawat isa tungkol sa sistema ng mga pangyayari, tapos tatanungin mo sila pareho, tinanong mo yung complainant, anong gusto mo mangyari dito? Tatanungin mo yung respondent, ikaw naman, anong gusto mong mangyari dahil inireklamo ka, gano'n. Papayag ka ba na humantong kayo sa hindi maganda? Parang hindi mo sila hihimukin na, mingi ka lang ng tawad sa kanya para matapos na yan. Patawarin mo naman siya para konting problema lang. Hindi gano'n. Iba. Kukwentuhan mo sila tungkol sa sistema ng mga pangyayari. Tapos, pag nakuha mo na yung sistema ng pangyayari sa kanilang reklamo, tatanungin mo lang naman sila Hindi nyo ba pwedeng pag-usapan dalawa yan na kayo lang? Hindi nyo ba kayang ayusin yan ng kayo-kayo lang? Kasi nagmula ang problema sa inyo Di ba? Sa inyo nagmula ang problema Ngayon, nandito lang kami para pakinggan yung mga sistema ninyo. Hindi kagaya sa seminar namin sa DILG, talagang ang purpose talaga ng DILG sa ganitong lupon tagapamayapa, pagkasunduin. Pipilitin mo na mapagkasundo sila base doon sa reklamo ng complainant. Ganon ang sistema ng lupon tagapamayapa. Pero kasi may mga pangyayari naman talaga pagkagalit pa ang tao, mahirap. Di ba, mga idol? Ano lang naman kasimple ang mga sistema ng mga usapin. Kaya tayo naman bilang mga lingkod bayan ng ating pamahalaan sa larangan ng serbisyo publiko, ang layunin natin talaga, mapaglingkuran natin sila ng naaayon sa batas at hindi yung basta na lang para kang makahari na nakapwesto dyan o ano. Hindi, kailangan tayo maging mahinahon, mapagpakumbaba, yung tinatawag na humble, kasi hindi ko mo nakapwesto ka dyan, ikaw may tungkulin para kang hari sa kanila. Maliban na lang kung medyo arrogante ang magkabilang panig. Yan, yung tinatawag na manpower superiority, kailangan taglay din ng isang may tungkulin yan. Lalo pag nag-aayos ka ng problema. Hindi naman kasi pwede yung nagsisigawan na sa harapan nyo nagtatalo-talo na para ka lang tuod na nandiyan. Hindi ganon. Ginagamit namin yung tinatawag na manpower superiority sa mga arrogante. Kasi arrogante na yan Pero kung mapayapang usapan naman, kailangan humble ka rin. Di ba? Halimbawa, tinanong mo yung complainant. Siyempre, yung complainant, laging mainit yan. Galit yan Mapayapa ka lang, mahinahon ka lang sa mga pagtatanong. Ngayon, ganun din yung respondent pag tinatanong mo. Pag nagtalo-talo na sa harapan nyo yung dalawang yan at hindi nagkasundo, huwag mong papayagan na mababastos kayo. Diba? Tama? Yun ang hindi pwedeng mangyari na bagamat mahinahon ka, humble ka, nagkakabastusan na, paiirali mo pa rin yung pagiging humble. No, kailangan gamitan mo na sila ng tinatawag na manpower superiority. Bakit? Ikaw ang higit na nakakataas sa kanila. Sila ang dumulog ng problema, sila ang lumapit. Problema nila yon. Nandiyan ka para ayusin sila. Ngayon, kung pati ikaw mababastos, hindi naman yata maganda. Di ba? Tama. Kaya mga idol, ito yung lingkod, sa lahat ng mga pangyayari, very humble tayo. Dinadaan natin sa tinatawag na diplomasya. Kasi number 1 yan, kailangan
Marunong ka magdiplomasya sa tao. At saka yung mga rhetorical question, kapag tinira mo ng rhetorical question ang magkabilang panig, ando na ang sagot sa tanong mo eh. O, ganyan ako minsan. Pagka kung halimbawa, may nawakan akong problema ng magkabilang panig. Pag tinanong ko yung complainant tungkol sa problema niya, titirahin ko siya ng rhetorical question, siya na rin ang sumasagot doon sa tanong ko. Di ba? Kasi nandun na yung sagot eh. Yan ang kagandahan, idol, ng marunong ka sa rhetorical question. Kasi wala na siyang isasagot eh. Andun na eh. Di ba? Di ba? Tinanong mo yung respondent. Sa tingin mo ba, irereklamo ka nito kung wala kang nagawang hindi maganda sa kanya? Di ba? Rhetorical question yun. Ano yung sasagot niya sa ron? Pwede sa mga tuwiran ng iba, pero yung tunay na sagot, nandun na. Kasi sa totoo lang, hindi ka naman irereklamo ng isang tao kung walang dapat ireklamo sa iyo. Di ba? Kaya nga sabi, walang kaso kung walang nagre-reklamo. Ano ba mga idol? O, bueno, sana sa mikli sandali ng ating kwentuhan, mga idol, nasamahan nyo ako. Salamat ang marami. Pero huwag nyo kalimutan mag-subscribe at pindot ang ating bell button bago tayo magbukas para lagi rin kayo updated sa ating mga video. Bueno, mga idol, sana sa susunod, samahan nyo pa akong muli. Ito ang inyong lingkod, si Boyet, ng Boyet Vlogs TV. Hanggang sa muli, paalam!